Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, so sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan o tinalakay o natalakay na sa ating mga videos ay huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkus consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling legal issues, pinaka-the best na po ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Alright? Okay, so again, sa hindi pa po nag-subscribe, can I do your favor? Paki-click naman po ang subscribe, at share and like buttons po natin. Of course, pati yung notification bell upang sa ganun. Pag may mga updates po tayo, you will be duly informed. Okay? Maraming salamat. Alright. O bago tayo magpatuloy, can I borrow your time kahit sandali lang po, okay? Ito po, ipupunta po natin yung, kung hindi pa kayo nakabili, itong libro natin, Legal Handbook, Daily Law Companion for All. That means kahit na hindi po kayo lawyer o hindi kayo, wala kayong legal background, perhaps you could find this book, handy reference materials. Ito po contains the extract, extract po ng mga substantive laws, na ating maaring na-discuss na natin, At ito yung magagamit niyo sa inyong bahay, o sa inyong workplace for handy reference materials, okay? At this could go a long way kasi po ito po ay hardbound, And you can have this book is sold and distributed by our publisher, yung Central Books, They have branches in Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila, and Mandaluyong, okay? Or you could order sa kanilang website, www.central.com.ph. Free delivery po, nationwide, hardbound po ito, okay? So, it could be a worth investment. Okay? Maraming salamat. Okay? And another book po na ating i-plug again is ito po, yung Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA, for lawyers o mga panyero ay panyeras, Kung wala pa kayong kopya nito, you could order, dito sa Central Books, They have branches in Metro Manila, okay? Sa Manila, Mandaluyong, Quezon City, sa Makati. And they have also branches in Davao and Cebu, And of course, you can order, through their website po nila, www.central.com.ph. Hardbound din po ito. So, if wala pa kayong copy, you can have a copy of this book, okay? Maraming salamat po. All right. So, back to our discussion, okay? Ang ating pong bigyan daan, ay actually, tulad ng nasabi natin, we have a video already on this issue, Yung bang yung tenant, ay meron bang right na makapag-own ng lupa, kasi ito yung sulat sa atin ni Ricky Samonte, okay? Ang sabi niya kasi sa sulat sa atin, sir, sabi niya matagal ng tenant yung lola niya at more than 80 years na. So, meron ba kaming maasahan na mabigyan kami ng lupa? It's kaya ko ginamit itong, I decided to make use of this video, this representation, this issue. Kasi medyo, matagal na silang tenant for 80 years doon sa lupang sinasaka. And then perhaps, ang tataka ka ay bakit naman hindi naisama ito sa Comprehensive Agrarian Reform Law, yung CARP kung tawagin, sa ilalim ng Republic Act 6657, okay? Na kung saan yung mga tenant, ay mayroon pong agri-tenant, ay mayroon po silang at naitalaga sila na land reform beneficiary, ay nabibigyan po sila ng lupa, ng DAR, At ngayon, sa bagong batas po natin na yung the Emancipation, the
New Emancipation uh, uh, Act, no, ng tenant ay libre na po, no, ang lupa na pinagkaloob ng DAR, no, at in fact this law was just signed, no, last year kung hindi po ako nagkamali. But ibang-iba naman pong usapin yun, okay? We're talking here of the letter from Ricky, no, Samonte. Kasi it appears sa sulat yan na 8 years na sila nagsaka doon, mayroong bang right yung kanyang lola, no? Of course, sa 8 years old, what can you expect? Siyempre, ang nagsasaka na rin yan, siyempre, excuse me, yung mga apo o mga anak nung lola, okay? For the last 80 years, okay? Excuse me. Ngayon, ang tanong niya, meron ba na silang maasahan, okay? Nabibigyan kami ng lupa, okay? Ang sagot diyan, unfortunately, no, kung ang ibig niya sabihin ay karapatan ng lola ninyo o mga agricultural tenant na bibigyan sila ng lupa, no, na magiging inyo, ay wala pong ganun ang sinasabi ng batas, no? At kung bibigyan man kayo ng lote ng may-ari, no, maging inyo na full ownership, ay sa discretion na po yan ng may-ari. Kasi maaari although sa the Code of Agrarian Reform po natin of the Philippines, okay? Pag kayo ay tenant, okay, obligation po ng may-ari ng lupa na bigyan kayo na tinatawag na home lot, okay? At pag ibig sabihin ng home lot, bigyan, hindi po bigay literally. Habang kayo ay nagsasaka doon sa kanyang lupa, ay bibigyan kayo ng isang portion ng lupa, no? Na kung saan pwede kayo magtayo ng inyong bahay na wag naman yung permanent structure, okay? At pag magtanim kayo doon ng mag-raise kayo ng inyong mga hayupan, okay? Engage kayo into what we call yung mga ibang industry na pagkikitaan ninyo, no? Poultry, swine, raising halimbawa. At ang income nito ay exclusive lang, no? Mapunta sa inyo, okay? But take note na itong home lot niya ito is only good, no, habang kayo ay tenant, no, ng may-ari. Now, in the event na kayo ay aalis na o i-surrender ninyo yung inyong tenancy doon sa may-ari, dahil katulad niyan, 80 years old ng inyong lola, at inaalalayan na lang ninyo, no, sa pagsaka ng lupa, wala pong obligasyon yung may-ari na bigyan kayo ng portion. O kaya kahit man lang kung ipagbili ito, ibang usapan yun, ha? Kung ipagbili ito, ay ibang usapan yun. Kasi pag ipagbili yung lupa ng may-ari, ay dapat sa agricultural tenant muna na nagsasaka ng lupa na ito i-offer for sale sa reasonabling presyo at terms and condition. Ngayon, pag ayaw po bilhin ng tenant, no, for whatever reason, saka pa lang maaaring ibenta ng may-ari yung lupa sa ibang tao. Okay? At pag hindi naman na-inform yung tenant sa ginawang bentahan, meron pong 2 years ang tenant para ma-exercise po yung kanyang right of redemption para bilhin yung nasabing lupa, no, doon sa nakabili sa ganun ding presyo na binayaran nito doon sa may-ari. Ang tawag po niyan legal redemption. At kung sakali mang isurrender ng tenant o mapalis ang tenant, no, doon sa lupang sinasaka, ay maaring entitled si tenant ng tinatawag nating disturbance compensation. Okay? Whether magkano po ito, ang sabi po ng batas po natin is not less than 5 years, no, na equivalent ng inuupa ng tenant doon sa may-ari based on the 3 proceedings agricultural harvest, gross harvest po nito. Okay? Ngayon, kung may nagtanim kayo ng mga puno doon at ito ay nakapagdagdag ng value ng lupa ng inyong ng property ng may-ari, and then you're entitled to the 1/2, no, nabayaran kayo ng 1/2 ng labor cost, no, doon sa ginawa ninyong pagtanim effort, no, pagtanim ninyo ng mapuno. Of course, during that time, kasi kung malaki ng puno doon, hindi natin alam kung magkano bang equivalent ng 1/2 ng labor cost. So, nakakaalam lang nito, base sa datos nito, siyempre meron pong datos po niyan yung Municipal Agrarian Reform Officer, yung MARO, no, ng DAR, na maaaring mapagbigay sila ng datos at kung magkano ba ang karapat-dapat na disturbance compensation. Ngayon,
ibang usapan kasi yun kung halimbawa, yung, yung lola ninyo, nandun kayo sa lupang sinasaka. Okay? At ang lupang ito ay in excess of 5 hectares. Okay? 5 hectares na which is the retention limit, no, ng pagmamay-ari ng sino man, no, ng isang agricultural land, ay maaari kayong mag-apply sa DAR na yung excess nito, okay, ay ma-appoint kayo o ma-recognize kayo, no, na isang agricultural na land reform beneficiary, upang sa ganun you will have their privilege na magkaroon po kayo ng sarili ninyong lupa. At ito po ay sa alalim na ng tinatawag nating Comprehensive Agrarian Reform Law, no, ng ating bansa. Okay? As amended. So, yan po ang inyong inyong karapatan, no, doon sa ng inyong lola doon sa lupang sinasaka. Okay? I hope Ricky Nosamonte, nabigyan natin ng katugunan ang inyong katanungan. Okay? So, maraming salamat sa pagsulat mo, no? And of course, sa mga kapapasok pa lang, no, ay paki-click naman yung, kung di pa nag-subscribe, paki-click naman po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell, upang sa ganun, pag mayroon po tayong mga updates, no, sa ating channel, ay you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. Kasi po, sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Okay? Hanggang dito na muna tayo, and I hope to see you again in the next live streaming natin, or in the next video po natin, or shorts po natin. Okay? Hanggang dito na lang, and God bless.